sa DWIZ. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola. Balik tayo, karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Excited kami, August 22. Yan. Piyong-piyang. Sarap yan. Yeah. Tumaya na kayo dyan. Pwede. Ito po, nasa budget ng 2025, proposal ng DSWD, bibigyan ng 50 billion ang social pension for indigent senior citizens. Kasama ba tayo doon, pare? Hindi. Yung yung indigent eh. Indigent. The keyword is senior tayo, pero hindi tayo, Senior, hindi tayo classified. ano yun? The keyword is the indigent? Dapat mayroon dyan, classification na semi eh. Hindi, pag senior ka, automatic retired ka, automatic indigent ka eh. Hindi, may mga senior na semi lang eh. May mga senior po na kumita sila ng gusto. Di ba? Limpak-limpak. Halimbawa, senior congressman. Yan. Malaki-laki na ipon ni Senior flood control. BIR. Hindi niya kailangan yun. Senior. Pero yung mga ordinaryong empleyado, newsman, whatever. Senior, automatic yan, pare. Identify mo. Kaya may pension. Kaya dapat ang DSWD identified yung mga areas of concern. Kasi pag nag-retire ka BIR, cost. There are more than 4 million indigent senior citizens. According to the Department of Budget and Management. Paano nila nalaman yon ay is malaki pong misteryo. Pero sabihin na natin, more than 4 million yan. Please define. Monthly allowance of 1,000 sa next year. Another ayuda operation. Sa 1,000, ilang kaya didikit doon? Ako, talagang yung ayuda, dapat talagang tignan na mabuti yan eh. And just to administer yung 1,000 na pamimigay sa 4 million, ang bigat nun. para po ma-handle nyo yan, gaano katakot-takot na administrative cost to? At ang ayaw natin mangyari dyan, dahil mga seniors ito, baka magkaroon din yan ng parang yung veterans. Kasi yung racket sa veterans, ang tindi. Rocket ship? Oo. Ano to? Ibig mo sabihin, veterano to, panahon pa ni Aguinaldo? Ano? Ba't mo binibigyan ng ng pension? Yung veterans pension, nagkaroon ng mga malaking anomaly dyan eh. Okay. Panahon ni Bonifacio, may... Nakalista pa rin? Nakalista ka pa rin? Ano yan? Tagal Eh, mahaba buhay eh. Ano magagawa mo? Yung mga ganun ba? Yan ang nakakaano dyan sa mga ayuda-ayuda eh. Eto pa pare. Bukod daw dyan sa indigent senior citizens. Ibig sabihin po ito yung hirap na hirap. Ikahos na mga may edad na. Yan yung indigent senior citizens. Meron yung do sa cash gift for Filipinos who reach the age of 100. Di ba? Merong batas yan eh. Meron. I-expand na po yan. So, merong additional 3 billion pesos sa budget para naman daw doon sa mga aabot ng 80. 80, yes. Yung aabot ng 85. Yung aabot ng 90. 95. Meron. Escalator. 95. Labo mo. Layo ko pa dyan. Sabi mo 80. Labo pa. Malayo pa. Batang-bata pa kami ni Parin John. Wala. Tama naman sa itsura. 50 lang kami. 50 lang. Okay, sige. Noong panahon ng hapon. Sige. So, magkakaroon din daw po yung mga yun. Okay. Meron ganyan. 80, 85, 90, 95. Paano mo nalalaman kung sinong bibigyan? Mag-a-apply. Well, hindi na nga ako may makapunta. records ka na sa LGU dahil request ka sa Ano LGU. automatic? Hindi, pero may bilang, makikita nila kung ikaw ay eligible o hindi. Hindi nga, kung automatic yan, katakot-takot na administrative cost yan. All over again. Di ba? Yun nga yung mahigit 4 million Na senior just to determine who they are.
matandang administrative cost na yan eh. No, sa bagay. Papaubaya mo sa gumagawa ng national ID? Patay. 50 billion yung pinag-uusapan dito ah. Laki Baka na. mahigit kalahati dyan. Administrative cost. Hindi pwedeng existing personnel doon ang gumawa na rin yan. Hindi pwede. Ano ibig mo sabihin? Mali-mali na nga sila. Mali-mali na. National ID nga. Di Yung na existing magkawagawa, personnel nga, inaayudahan din yun. Dahil wala namang ginagawa yun sa mga sahod. Di ba? Nandun ka sa opisina. Sinisweldohan nyo na. Ayuda yun. Wala ka namang ginagawa eh. Sige. Yan nga yung ano, di ba? Okay ka na ba dyan? Di- May other ano ba stories sabi? dyan eh. Yung Ano yung other pero story? Yung sinasabi ni Baron Joel na paano yung mga nagtatrabaho, nagsisilbi naman yun na walang ginagawa. Meron nga ganyan na istorya dati, di ba? Yung nagpapaalam kasi magbabakasyon lang sana muna. Ayun. Yan. Sino? And who will be doing the work that you have not been doing? Oo nga naman. Hindi ka pwede mag-absent. Hindi ka pwede mag-absent eh. Ayan. Hindi, sabihin ko sana, nagalit pala hindi naman nagalit, concerned si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kukontakin daw niya yung opisina ni VP Sara, ni Inday. Bakit? Dahil yung allegation niya na ang ayuda ay is being politicized. Totoo naman yun eh. Dahil sinabi ni Ano reklamo niya doon? Hindi nga, hindi ko alam ang buong konteksto. Dahil nasa ibang hearing ako, alamin ko dahil sinabi ni VP na politicized, pag nanggaling daw meron daw lumalapit sa kanya, ng tulong, pagpadadala niya sa DSWD, re-refer niya, pag galing daw sa office ng Vice President, hindi tutulungan. Ganon. Alam mo, Ang labo naman ng action nga na yun. Sumama loob niya. Hindi, wag na. Do not let these things bother you. Just work out. Nag-press release. Hindi, alam mo kung bakit? Yun nga yung sinasabi, do not be on your skin. Kasi lahat yan politicize. Alam na natin from the very start yan. Yung ayuda nga, doon mismo sa barangay, politicized na yun eh. Weaponized. Ang Weaponized na yan sinasabi niya, DSW extends assistance to anyone needing it. Wala nang kailangan referral or not, sabi niya. Sige ka, baka mamaya. buling ka ng Toll Regulatory Board. Pag ganyan ka. Do not be on Toll Regulatory Board. nangyayari. Ang gawin mo na lang, Hindi, lahat na lang Toll Regulatory Board, i-cleanse mo na lang yung sarili mong workout. Kasi sa barangay pa lang, sa ayuda nga, Yari na. ayuda pa lang, not from DSWD, but from the local pa lang. May kanya-kanya na yan eh. Sa barangay pa lang Politicized namin yan. eh. Oo. You know that. You've been there. Valenzuela eh. So huwag ka masyadong manipis Wag sa na. mga ganyan. You know that. May press release ka Hindi, uso ngayon kasi na upakan ng Vice President. Lahat ng congressman yan ang hobby. Nakiupak na rin to. Ayan ang hobby ngayon, upakan ng congressman. Wag na. Pati si Risa, yan ang hobby. Hindi, upakan ng yun. Vice Matindi ang ano nila. It's getting to be... plagiarist daw tong si Talagang pag-anon to. Alam niyo po, lahat ng libro, may kahawig. Sa totoo lang. Bigyan niyo ako ng libro, meron ako sasabihin, magre-research ka lang. Lahat naman ng... paulit-ulit lang naman kasi ang storya. Ang plot and what? Pumunta ka sa AI. Wala naman daw kasing owl. AI. Sa atin. Makikita mo itong mga ito. Yung sinasabi nila, kamukha raw no Owly. Yung Owly, it's a series of children's books. Na illustrated po. Sikat na sikat yan ngayon. Lahat ng istorya, sa dami ba naman ng istorya lumabas? Lahat ng istorya may kahawig lahat nga yan ang pinagsimulan niyan, yung mga classic Greek tragedy and comedy and fables and all of that. Okay. Di ba? Karamihan na istorya rin, merong biblical na, so pwede mo sabihin may hawig. Di ba? Oo, definite yun. Kumbaga, ang naglabas kasi niyan, Rappler ata Rappler ang nagsabi. May nagsabi ata sa Rappler. Kung sino man yung nagsabi sa Rappler, di naman nila sinasabi. Hindi malalaman kung politically motivated or whatever. Yan yung storya na yan. Basta ito, this is the time of... Kung word for word, kinopya, Ayan. yun.
Pero yung hawig yung Magkaiba. istorya. Iba yun. Lahat po ng istorya magkakahawig. Star Wars. It's the Ang time. Star Wars ga, lahat kinopya lang sa ibang storya. Good yung Star versus evil. Ganun lang. The plot. You know, yung Star Wars, kinopya lang, I just forget. Hindi, yung mga fairy tales. Oh, very Fairy tales. Ang pinanggalingan yan. Ang ginawa ni George Lucas, sinabi niya to sa interview, pinagsama-sama niya Lahat yung mga yan. theme ng fairy tales sa isang kwento. Di ba? Mistaken identity. Identity, mga Na ganun. meron yan. Meron doon, yung training ng master at saka student. Ng student. Meron yun. Pinagsama-sama niya yun. Ganon. So, Bakit- may hawig. Sa iba Magaling si George Lucas. Naayos niya. Para rin yan yung Lord of the Rings. Pero itong si BP, ano rin talaga, matalinhaga magsalita. Ano? Sige, abangan niyo yung susunod na libro susulat ko. It is about the betrayal of a friend. Yan. So tuloy, mag-aabang ang mga tao. Siyempre. Pag tataksil ng isang kaibigan. Hindi. Kung ang purpose nila, i-down itong si VP. Wala na yan. Ang ginagawa nila, pinasisikat na nila. Pinapasisikat nila. Wala na yan. Ay napapag-usapan, nilalo pa. Di mali. Mali yan. Mali yung approach. No need for those. Ang pinakamasakit po sa isang public figure is to be ignored. Oo. Naku. Yan ang sabi nila. Pagagalitan As a matter- niya, pagagalitan niya mga PR niya. Oy, wala tayong nangyayari sa atin. Ano ba issue? Hindi. Ignored. Yan To nga. be ignored. Kung pinag-uusapan ka ng ganyan, well, the best yan. Yan nga sinasabi. Di ba? Alam na naman natin lahat yun. Pag ikaw hindi ka na pinag-usapan, and that should really be the theme. That should really be the theme of all of those who are after her. Huwag na. Sit. Pag hindi ka na pinag-usapan, Get her out of the headlines. tapos ka na. Eh, darating na ang halalan. No? Ayan. Tapos hindi ka na pag-uusapan. Yan. Patay ka. Eh. Sausaw. Sausaw pa more. Ganon. In other words, do not react to those things that will only make your perceived Enemy, enemy more even. famous. Do not Hindi react. kaya Tama nga ka itong kay Secretary Gatchal yan, maliit. Mali. Mapapagalitan Parang niya. bang, teka muna. ano ba? Lalo mo kinonfirma yung ano eh. Don't be onion. Lalo mo kinonfirma yung ano, assertion. No? Di ba may, pag tingnan mo yung mga past, yung mga magagaling na magsalita sa sa entablado. Dati entablado. Ganyan ang workout nila. Ano kay bait kay? Oo. Bait. Tama. Gaganunin kay. Master ng mga politiko yan. Galing nun. Si dating Pangulong Duterte, Galing na galing. alam Alam niya yan. niya. Alam niya yan. Yung may mga salita. Matitrigger. Oo, ay, patay ka. Ako medyo natutunan ko yan sa aking trabaho. Pero hindi ko po ginagamit sa masama. Ginagamit ko sa pagbabalita. Hi, Larry Gadon. Yan. Halimbawa, ito, tungkol dito sa transfer. Yung ambush lang, totoo ho ba na ganito? Pag ikaw nag-react doon, patay ka na. Ito po, sabi po ng Department of Tourism, paboritong department niya ni Parin Joel. Culture niyan si Parin Joel. Para daw po masiguro na tuloy-tuloy ang gains ng tourism industry. Gains, ha? Ayos, ha? Tuloy-tuloy! Yan. Ikaw Positive, naman. positive thinking. To sustain the gains of the tourism industry. Sabi po yan ng Department of Tourism. Parang nagbubuhat lang ng sariling bangko. Ganun lang. Kailangan daw po nila mas mataas ang budget. Budget hearings kasi. Budget hearings. May gains pala ang tourism. Akala ko ba hindi nyo tamatamaan yung inyong target? Sige. Kaya naging moving target na yan. Pero may gains din. Hindi nga ho namin tinamaan, kaya lang, may gains kami. Oo. Saan gagamitin yung budget? Yung Para nga maano yung target. To attain the target. Pero Meron daw pong mga problema, headwinds. Pero na kanilang hinaharap. Pero they worked hard, sabi po yan ni Secretary Cristina Frasco. Kung ano man lang yung meager resources that they have. Siya meager.
Para daw po ma-achieve yung Ginugutom full sila. potential, full potential ng Philippine tourism. Jesus, tama yun. Pero para daw ma-sustain ang gains, kailangan ng malaking budget. Yan. Wala naman nagtanong, meron bang gains? Okay. Bumagsak nga yung ating Ko ako tourism. si Sec, in the meantime, na medyo, no? Yung domestic tourism ang paano na make it a very... Yun ang... Hindi kailangan na masyadong gastos siya sa promotion Ang hinahanap po kasi ng ating mga tourism sector, nung mga nag-invest heavily sa tourism ventures, hotel, resorts, all of that, yung campaign ng DOT to promote the Philippines as a destination, magastos yan. Di ba? Yung sinasabi ni Parin Jonat, yung domestic tourism, kakausapin mo lang mga LGUs. Tapos bibigyan mo sila ng guidance, ganito nyo i-promote, ganito nyo ano yung lugar nyo. Ang number one na successful dyan, in recent memory, ang Kamsur. Gumawa sila ng yung... Tsaka, grabe. Hindi naman po marketing tourist nun. destination dati yan Pero lahat ng kabataan, Pumunta. for so many years now, Pupunta doon. ang nabukang bibig Kamsur. I'm sure. Nandun na water activities, Yeah, sports. Tapos yung tulugan, hindi malalaking hotel na kundi Hindi big time, hindi showy, hindi. Pero bakit gustong-gusto ng mga So, somewhere, magpuntahan dyan? Yung mga ganun. Siargao. Mga ganun. Yun na lang po. Dahil sa yung LGU, they determined, eto lang ang pag-asa natin, domestic tourism. Yung Kamsur na yan, nagsimula yan, domestic tourists. Yung mga backpackers lang. Pero ngayon, international destination na. Isipin mo Yan, ganun. Yun, gawin nyo na lang yung model na ginawa ng And I've Kamsur. seen that kasi... At kung yun nagawa mo, madali ka nang Graduate, you expand your market, yung mga ganyan. At darating po yung mga investors. I've seen that kasi di ba galing ako sa isang trip sa Kamsur dun sa amin sa Bicol. Nahawa kasi nakita na yung example ni Governor LA. Tapos hanggang all the way upward, northward, yung mga resort sa beach sa coastline. Abay, kanya-kanya, LGU and private sector, nag-partner na sila. Of course. Dati ang marami Nagusbungan na ka mo. Dati ang marami doon yung aquaculture na nalugi yun. Tourism Ginawa na na pinasok nila yun. At maganda. At domestic tourism. Tsaka malinis, maayos Yung, ang hangin, ayos ang food. Yan partita, Simple. hindi pa umaandar yung trend. Well, hindi Pag pa umandar umaandar pa yung trend na yan, It helped a lot dahil yung highway nga maganda at magkakaroon pa daw bago, and then the train nga magkakaroon. magkakaroon pa. Nagigirap na sila, hindi sila asa sa national government. Pag nakita na kasi na merong galaw na ganun, all of those things will happen. Pag-aayos ng highway, et cetera, ganun. Parang At ganun. saka yung culture mo mismo sa loob, huwag kang huwag kang magtapon ng kung ano-ano. binabantayan nila mismo. Bantay sila. Community itself becomes your tourist, yung, Yes. At saka yung impossibility na nai-expedihan ng secretary, si Most Traveled, nangyayari doon yung Without even solid waste management. Without hiwalay ang basura. Without them Ginagawa saying, nila. Without them even saying so. trying. Tsaka nagsisitahan sila yung mga barangay. Yung mga, maglalagay ka, wag magkamaling tumakbo ka dyan tapos wala kang ginagawa. Na susitahin Hindi ka, ka, wag ka dyan dyan. sa area mo hindi may Wag ganun. hinahalo yung basura. Sitahan. Well and good. How Tama does yung that sinasabi happen? mo, pare. How does that happen? Pero kailangan pa rin ng DOT na malaking budget. Okay. Yan. Well, campaign. Kasi- Kailangan mo ng Yung mga kaibigan, paano mo bibigyan ng kontrata kung hindi malaki budget mo? Di ba? prata. Ito po, ang masakit pa rito, nahuhuli tayo, sabi kasi ng Civil Aeronautics Board, yung air passenger traffic, bumabalik na raw po sa pre-pandemic. Okay? Yung domestic. Na sumikip yan nung nung panahon ng pandemic. Kaya bumabalik na raw sa pre-pandemic. Tagal, bago natin na-achieve yun. 3 years.
3 years. Kasi yung mga ibang bayan, nag-revenge travel na eh. In a matter of months yung iba. Nag-revenge travel na sa atin, ngayon palang bumabalik. Domestic travel po, bumabalik na. Therefore, susundan ko lang yung mga sinabi. So, mga tao ngayon, may pera na and they're inclined to travel. Yung mga LGU, it's up to you to attract them. Pagkahanap ngayon yan ng pupunta. Hindi po basta-basta mangyayari yan kung wala kayong gagawin na promotion. Yung mga tourism offices dyan. Pagalawin niyo. Bawat lugar, pare, meron ka naman pwedeng meron ka pang malaki. Ano ba meron yung Kamsur? Di ba dagat? Di doon sila nag-concentrate. Magandang dagat. Sabi nga, yung aquaculture, bumagsak. Di tourism, yung pinasok. Dito, Everybody begins to learn how to become, yung Airbnb, gano'n. Minsan naisip ko, sarap mag-retiro, ganyan kaya itayo ko. Airbnb? Well, of course, yun nga lang, kailangan magaling ka sa house. Meron bang golf course? Magtatayo na raw ng golf course? Wala pang golf course. Hindi, magtatayo na raw. Doon? Oo. At yan, ma-attract mo na ngayon yan, yung high-end. Pag ganun. Ayan, nag-graduate na sila, nagsimula sa mga backpackers. Ngayon, umaakyat na, papunta doon sa high-end. Yan po ang trend. Papunta niyan. Yan. The best example lang yung sinasabi ni Senator JV. Di ba nagmumotor yun? Oo, yun. Dito sa Eastern Rizal. Ang dami dyan. Ang dami niyan. Pero yung mga LGU kasi dyan, hindi sila masyadong concerned sa tourism. Okay? Yun ang malungkot. Quarrying ang pinasok ko dyan. Quarrying. Wala kahirap-hirap yung quarrying. Mag-ayos. Tsaka isa pa, yung basura. Yan. By the way, yung sa tourism, Isang kontrata lang ng basura, made ka na eh. isa sa mga kasi in my recent trip, yung MICE, yung meetings, Conventions, exhibition. Lumalakas dahil ang daming mga corporate, maliit na company o malaki, they would actually bring their employees Team building yun. Grabe. Kaya nga, Lakas. may mga ganyan dito at saka sa Bulacan. Oo. Yan na-workout. Yan ang gagawa sila. Meron sila. Ayun, wala nang tulong ang LGU doon. Yun ang tinatawag. Sariling palo na ng mga... private sector. Kaya, ang LGU kasi... kung tumulong pa yung LGU, di maayos. Hindi, kasi LGU, iikot din yung mga nag-convention eh. They would go trips and all that. So, van, yung transport, yung taon-taon, kainan, restaurant. Pare, taon-taon yan. Meron convention, may meeting, incentive. Everybody happy. Taon-taon. So, tulong-tulong. Alam nga naman taon-taon, doon ka lang sa isang lugar. Umiikot siya. Kalamba ka lang? Hindi. Pwede ka rin pumunta sa may tour, may everything. So, the LGU gets in on the act. Siguro yan kaya humihingi ng budget ang Department of Tourism. Hindi, iba to To spruce up yung Iba to. To sustain the gains. Sustain the gains. 9:31 ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Morning. Good morning dun sa tumulong kay Alice Go. Good morning sa inyong lahat. Enabler. Ano yan? Army yan. Heads with roll. Heads with roll. Eto, Malakas ang kinita. nakakatakot itong mga nangyaring ito. Diyan po sa C5, madaling araw, merong isang truck ng buhangin. So, malaki yan. Heavy duty yan. 10-wheeler yan. No? Nabangga ang isang passenger van na nagdadala naman ng mga night shift workers. Pasahero. Okay. C5 yan, ha? Sa C5. Ayun, tumaob yung truck. Pero drug-drug yung van. 15 po ang injured. Buti, walang namatay. Oo. Kakatakot yung mga ganyang aksidente, ha? Yan, C5, at 4 o'clock, maaring mabilis ang takbo. Dahil wala pa. Kasi wala pa. Pagod. Ang nangyari dyan, etong truck daw ng buhangin, ay may iniwasan nagbumotor. Ayun. Merong nagbumotor siguro. Hindi ako yun. May mala Steve McQueen. Yun niya sa sarili Nagbe-banking. Iniwasan na wala ng control,
lumipat ng lane, Ayan. tinamaan yung van, kinaladkad yung van, hanggang tumaob yung, ano. Siguro yung motor nakatakbo pa. Sigurado yun. Kasi hindi nga Yung traffic, northbound to mabigat. umabot na hanggang BGC. Hindi gumagalaw. Thank you. Tukod, no? Tukod Thank yan. you. Paano mo kasi lilinisin yung buhangin, and everything, yung mga ganyang aksidente? Okay. So, tatlong involved. Motor, yung may buhangin. Yung motor umalis na. Kaya nga, ang ibig Hindi na siya siya na- ang ano. Siya ang number one. Siya sanhi nung Sa kanya yung aksidente. ano. Siya yung ano. Yung Ground truck daw, zero. galing daw yan ng Rodriguez. Doon kumukuha ng buhangin. At dadalhin yan sa Santa Rosa, sa Laguna. Ayan. Pero, bago nalinis ito, yun ang sinasabi natin, yung response time sa aksidente. Bago nalinis po, maghapon. Nag-uwian na siguro yung mga, yung mga nasa traffic na yun. Nasaan si acting? MMDA. Acting Yan ang like. trabaho nila Maglinis. Akala ko ba marami kayo Sinusukat ba natin ano yung response time sa mga ganyang aksidente? Importante yun, ha? Yung sukat, yung response time. Kasi ang daming Ang isang sasakyan po na stalled sa kalye, Yan. every minute, 700 ang estimate na vehicles na antala niyan. Isang sasakyan lang yun, ha? Every minute. Or isang Ilang aksidente. oras nandun Isang yun? aksidente or something. Ilang oras lang nandun. Kaya marami po nag-iwasan na kung saan na nagdaanan. Nagka-traffic. Lalong traffic yun. Sa lahat. Yan yung explanation ng heavy traffic kahapon. Yang isang aksidente na yan na alas 4 pa ng umaga nangyari. Na inaabot pa ng hanggang oras, tanghalian ata. Meron na ngayon nagte-text sa akin, heavy traffic na naman daw. Baka may aksidente na naman. Doon sa C5 uli. Naku, patay tayo dyan. Hindi, alam mo, Well, actually, lagi ng heavy traffic si acting like, yan ang trabaho ninyo, boss. Yung response time. Huwag nyo iasa kung kani-kanino lang yan. Kayo yun. Kayo. We're trying our best naman eh. Parang sa floods, parang yung basta sa Metro Manila, yan. Yan na lang nga trabaho. Basura, traffic, ibig sabihin yun, response time, lahat yan, traffic movements and everything else. Kasi wala naman po kaming power eh. Ano walang power? Hindi totoo yun. May power ka. Yung mga local walang kapangyarihan para yung mga gawin ang local kanilang government trabaho. units, kung maganda ginagawa mo, susunod yan. Kasi hindi sila pwedeng sumaway sa maganda Ganon? Response time, makaayos ka. Nandoon na lahat yung mga equipment mo at tao mo. May susuway ba sa'yo? Hindi. Tutulong pa sila. Mahihiya sila na hindi tumulong. Mabilis naman sila. Mabilis sila nakapagtayo ng PWD ramp dun sa may Quezon City. Patay. Para Hindi pwede nga, sinara ulit yun. sinara ba uli yun? Sinara na yun. Sinara Mali na eh. Tamo yan. May ginawa sila, sinara nyo naman. Ay, kayo naman. Nag-apologize naman eh. Okay, naman. Sinara na siya yun. Hindi na siya pwede magsala. Ito Saka lang. bakit naman siya lalabas? Para tingnan ko ano nangyayari sa Metro Manila. Ang ganda-ganda ng bagong building nila dyan sa Pasig. Dito lang. Bagong-bago. Dito. Dyan sa Julia Vargas. Sarap ng aircon yan. Saan? Bakit mo Ayan, dito gusto lang, lumabas sa pa sila? Diyan sa tabi ng nung pumping station. Oo. Doon sa may Julio Vargas. Julio Vargas. Manila Water Pumping Station. Katapat ng Metro Walk. Saka ang dami mong pwedeng puntahan dyan. Yun lang mismo sa katabi niyan. Compared to yun doon sa EDSA. Pupunta ka sa C5, mag-aayos-ayos ka doon. Meron kang driving range dyan. Pag lunchtime, City Gold? pwedeng punta ka City lang. Gold? Malalaman mo. Sabi po ng DBM, marami raw government agencies na hindi ginagamit yung kanilang budget. Ayan. Usage. Yan. So, sinusulatan po yung mga agencies na yan. Hinihingan ng DBM yung mga specific projects and programs na underutilized at sinasabi ano ba ang dahilan. Simulan nyo na.
Savings. Sayang naman yung budget. Galit kayo sa savings. September na, malapit Savings. na. Hindi pero kailangan, nasa budget yan. Ba't hindi nyo gawin yung project? Kaya nga nalagay sa budget yan, isinali sa budget dahil alam na kailangan ng bayan. Kung hindi mo ginagawa at natutulog yung pera, sino nawawalan doon? Yung taong bayan. Hindi nagagawa yung project. Hindi sila nakakinabang sa project. Sino ang nakikinabang doon? Di yung bangko. Hindi ba example, for example? Bangko? Ng projects na agency, agency. Ang, Projects na hindi na-utilize. Isang binigay na example dito yung Congress. Ayun ba? Teka muna. Pero pinagtanggol less obvious example naman. Congress pinagtanggol pa ni Pangandaman. Pangandaman, sinabi niya kasi nag-recess daw. Sige, sir, ikaw, example. Ha? Akala ko bibigay ka example. Yung the one of the best examples ay yung subway. Yung subway. Okay, yan. Oh, Naka-budget yan. naka-budget yan. Yung Kaliwa Dam. Kaliwa Dam. Okay. O yung mga ganon. Naka-budget lahat ito. Kailangan ba natin ng tubig? Of course. Baka. Baka lang. Baka. Bakit hindi ginagawa? Kasi hindi natapos lahat yung mga permitting lahat ito. Ba't yun? Yan ba subway? Kailangan ba natin ng mass transit? Oo. Kailangan. Kaya lang, wala rin permitting ito at lahat. Pero nag-award ka. Nag-award ka. At bumili na. At bumili na ng mga boring machines. At marami pang binili. Di ba? Pwede mong isubmit yan na, hindi, meron kaming prepositioning na ng mga materyales. Hanggang kailan para pag natuloy na yung permitting, ayan na. Hanggang kailan yung prepositioning? Hindi, ang pinag-uusapan pare, underground right of way. Wow, ibig sabihin, nagplano-plano kayo, Hindi bumili nyo kayo inayos na lahat, yun? hindi nyo nalaman yun? Mga ganun ba? Kumbaga, kahapon pare, pinag-uusapan namin yung mga poste. Ayan, another issue. Sabi po ng Department of Energy yan. at saka ng DPWH, malapit na silang magkaroon ng bagong reglamento dyan. Malapit na. Anong pinag-uusapan? Ilang post? Hindi, kasi meron na 54,000 posts. All over the country. Nasa Pero gitna ng 54,000. Pero ginawa na nila yung kalye. Oo. Ayan. May mga example na nga So, kami. nagagamit diba? pa yung kalye. Dahil di ba hindi? Ito, overusage ito. Over ito. Hindi underuse ito. Hindi mo inayos yung, yung poste, pero ginawa mo yung Yung kalsada. over. Kasi po, mahirap. Overexcited ka. Na road widening naman. Ito ang dahilan daw. Yung poste, iwasan naman ng motorista yan eh. Ito naman dahilan dyan. Kasi dati, sagot ng mga electric cooperative or distributor, yung paglipat ng kanilang paglipat ng poste. Poste, dahil kanila yun eh. Sagot nila yan. Hindi nila nililipat. Di tayo ko yung kalsada. Bahala Bagal na nyo. kayo. Maglipat. Okay, thank you. So ngayon, nagbago na ng reglamento. Pero proposal pa lang. May draft na sila. Na sasagutin na ng national government yung paglipat nitong ilan? 54,000. Ayan. Posts. Pero kailangan daw na muna nila malaman ano ang mga opinion nitong mga iba-iba sektor. So may stakeholder relations. So after 6 May months, technical working group pa yan, bro. may technical working group ngayon. Hindi mo may budget lahat yan. Oo. May budget sila lahat. Pwede ko ba mag-TWG meeting na walang budget? Hindi lang yun. In the end, ang pupuntahan nito, consumers. Alam mo kung bakit? Sasabihin nung electric co-op, hindi ho namin pwede ilipat yan dahil wala sa namin yan eh. Operating gagastos budget kami. namin yan. Kailan, ERC, bigyan mo kami ng rate increase. Yun na nga, involve ang ERC dito. Yan. Ultimate yan. ERC nga The ultimate. Para ngayon, pag Regulator. nalaman na magkakahearing ang ERC kung Magkano rate increase niyan? ilan Per pong area. taon bago matanggal yung mga poste na yan? Kung ganyan ang klase sistema. Yan Hindi ang pa pwede, sabi ko nga, bago gawin yung kalsada, sagutin na ng gobyerno yung paglipat ng poste. Kasama yan sa cost. Dapat sa program of work nakalagay yun. Oo. Hindi. Bakit ka gagawa ng kalsada na merong
merong May sa poste. Kaaba, O puno. meron ba namang kalsada in the whole world na Nasa gitna ang poste. gitna poste? Baka sa planet Mars meron. Okay. Oo, isama mo na yan. Kung gumawa Hindi ka ng pa eh. Meron nga 54,000. Problema ngayon, nasa gitna ng kalsada yung poste. Ano ang paraan dyan? Aba, magkakahearing sa ERC, ano pa. Yung bagong draft, 6 months bago ma-approve. Mga ganun eh. Ito. So ito, kasama yan dapat doon sa inyong ang right of way. Yung right of way, yan na yan. Kasama yan. Ang right of way, hindi lang yung bibili ka ng sa mga private owners, kundi yung mismong gobyerno, ililipat mo. At saka ako, paring Jonah, bakit ko gagawin yung kalsada na alam ko hindi naman gagamitin, may poste. Hindi ba dapat ang unang gagawin dyan, tanggalin yung poste, tapos gawin yung kalsada? Hindi o. Paano nangyaring ginawa yung kalsada na merong poste? Pinaligiran pa yung poste. Hindi o. Hindi pwede? Oo. Kasi, multipurpose yan eh. Hindi lang yan kalye eh. Pwedeng parking ng mga... Kita mo, yung pinag-uusapan namin, pag pumunta ka ngayon doon, yung poste, aba, may parking na ron. Wala ka naman, sasabihin nung nakaparado, may poste, hindi ka naman dadaan dito eh. O yan. Sayang naman yung simento. Sayang naman yung simento. Multipurpose. Yan. Kung hindi man lang, lalatagan ng post harp, yung palay. O, kung 54,000 yung Hindi, poste. minsan may tolda na, may commercial na. Commercial. Ilang depot bilyong na ron. piso ang ginamit natin sa paggawa ng Kalye na yun, na hindi naman ginagamit. Multipurpose nga. Multipurpose. Multipurpose. Kasi all over. Kaya kayo natatakasan ni Alice Go eh. sa ganyan mga Preparasyon yan eh. kalakaran eh. Okay. Saka may kumita doon sa paggawa ng kalsada na yon, kaya minadali. Sigurado yun. Hindi ba? Yun po yung main factor dyan. Kasi hindi po logical na gawin mo yung kalsada na may poste. Okay. Hindi ginagawa yan, maski sino. Lalo na yan, mga engineers pa and everybody. Galit na galit. Pero kailangan ng gawin yan kasi kailangan ng kumita. Galit na galit po yung taong bayan kasi napuputikan sila eh. Yeah. So nilagyan ng... Walang mapagtindahan. wala pa Kailangan po na sementadong mapagtindahan. Ganon. Multipurpose. Multipurpose eh. Di baka pwede ka magtayo ng pogo ron. Doon sa... Lagyan mo ng tolda. Di Grabe. 54,000? Ganon karami. At saka, pinag-uusapan pa hanggang ngayon, pinagdidibatihan kung ano rules. Wag na. Dito. My God. Ito na. Gawin yung Ito, kikita rin ho kayo dito. Gawin nyo ng multi-year Kikita rin, allocation yan. Yan ba main consideration? Oo. Kasi, kung ilalagay niyo yan sa budget ninyo, very logical na dapat talaga gawin yun. Na ilipat yung para magamit yung kalye. Yan, very logical yun. So, you can justify it. You can really justify it. Di ko. Alam mo, magkano per poste ang lipat from here to here. Yan. May cost yun. Pa yung mga bike lanes, di ba? Laking ginastos dyan. May gumagamit ba? Another issue. Oo nga eh. Another issue yan. Mga bike lanes po, okay. Doon sa amin, sa Marikina, kinuha yung ate ko kasi may bahay dyan. Tinastas yung kanyang bahay para gawin bike lane. Kay panahon ni BF yun. Ni BF. Binayaran mo siya? Hindi nga eh. Hindi nga binayaran eh. Ano daw yan? Right daw ng... Hindi, babayaran ka yun. Hindi eh. Ano na lang daw, iawas na lang sa pagbayad ng amilyar. Ayun, yun ang kanya. Pero tsaning-tsani yung assessment. Lugin-lugi ang citizen. Hindi nga. Okay lang sa amin yun. Doon sa At least, okay lang. May Ginagamit ba? Nag-bike lane. Nagkaroon ng bike lane. Kapritsyo ng leadership na maglagay ng bike lane. May gumagamit ng bike lane? Wala po. Maski langgam. Wala kang makikita dumadaan doon sa bike lane. Gumagamit motor actually.
Motor tsaka kotse. Hindi nilalagay Wala sa harang. kalsada yung bike Oo, lane, oo, pare. oo, Wala sa kalsada. Kung ano-ano lang, basta dinesign lang nila yung magkaroon ng ganun, pasyalan or what. Parang Wala naman yan, gumagamit. parang yan sa mga Inistorbo nila lahat ng citizens. parang yan yung mga yung nagtatrabaho sa ano, as if doing something. Yan, parang ano, token, tinoken nila. Hindi, meron kaming green ano, Bike. program. Oh, yan. yan. Token. Tapos magpe-press release ka. Press release ka ngayon. Sustainable. Yan, sustainable. program. Sustainable. Ah, Ang dami natin ganun, wastage na ganyan. eto po, yung mga religious groups, multi-sectoral organization, bagong-bago. Ang bago approach po nila sa dynasty, political dynasty. Kasi sinabi ng Supreme Court, Oo. nakiusap na sa Kongreso. Ipasa na ninyo. Gumawa na kayo ng batas sa anti-dynasty. Anti-dynasty. Dati hindi po ginagalaw ng Supreme Court. Yan. Marami nagpipetisyon. Sabi, it's a political issue. Yes. Hindi kami. Huwag nyo kami isama dyan. Pero recently, lately, ang Supreme Court nagsalita na rin. Nasa Constitution yan. Kumbaga, it behooves us to follow the Constitution. Kongreso, please, gawin nyo na yan. Kasi nasa Constitution yan, ilang pun taon na walang nangyayari dyan. Yan po ang sabi ng Supreme Court. Wala pa rin response sa Kongreso dyan sa anti-dynasty. Ang ginawa po nito, Catholic bishops, kung ano-ano, Episcopalian Commission, kung ano-ano, no, naggawa sila ng bagong multisectoral organization. At ang gusto nila approach, parang Jonat, I don't know if this is viable, ay People's Initiative para dyan sa political dynasty against Sabi nitong bagong multisectoral organization. galing! People's Initiative. Ang galing nyo. People's Initiative. Ayos. Mapipilitan ba ang Kongreso pag may People's Initiative? Yeah, of course. Ang mga... Ano na yan, multisectoral na religious group, mabigat yan. Mabigat yan. multisectoral. Broad-based coalition. Sino ang nagli-leader? Si Chairman Bishop Jose Colin Bagaforo. Nako, medyo ano yan, si Bishop Bagaporo. Bagaforo, siya po ang lead convener nito. At ang acronym nila, ANIM. Ayan. Kung magkaroon ng ganyan yung People's Initiative, will it force the hand of the Pag Congress? People's Initiative, Anti-dynasty. at saka yan, pag magaling ang gumawa nitong to. It's about time na and you cannot fault Bishop Bagapor, napaka nito. Talagang super nito. He cannot be another Noel Oñate. He cannot be. It cannot be. Kasi si Noel, People's Initiative din sila eh. kaya nga, ito totoo ito. Totoo. Yung kay Noel, Hindi ito kikita lang, hindi. hindi pwede. Bishop Bagaporo, napaka niyan, napaka-clean na tao. Hindi naman pwedeng mag-lobby against that in the grassroots. Ano daw, yan pong political dynasty issue na yan, related dyan sa corruption. Matagal na. And therefore, merong moral issue Tama si and Bishop. social injustice Yan. na kailangan kumilos. Okay. People's Initiative. Napakaganda ng inano ni Pero Bishop in Bagaporo. connection with that, anyway, sa oras, tatanong ko lang kung John, at di ba ite-test case ngayon to sa BARM elections, Yung ano? anti-dynasty provision sa local government code ng BARM. Itetest? Ite-test doon. Kaya ka nag-expect. Anti-dynasty? Oo. Ayan, politicized yan. Ganon. Sino pa? If it's Ito magandang family members, ito po magandang issue. sideline. Ang sumama diyan sa convener coalition, convener group, mga retired armed forces officers and PNP officers. Yan. Mga retired. Mabigat yan, mabigat. Kumbaga napuno na rin itong mga to. Okay? Mabigat yan. Si former Commissioner Comelec Gas Lagman, Yan. kasama sa convener. Baguio City Mayor, Magalong.
Maliwanag ha, maliwanag. Religious Maliwanag. groups. Hindi mo pwedeng bang ano itong mga ito. Sa akin, malaking bagay yung, Sundan natin to. yung mga retired officers ng PNP at saka ng AFP sumali dyan. Kumbaga po, sama-sawa na rin sila. At saka, Bishop Bagaporo, you cannot say anything about Okay. na ano. Sundan natin Maganda yan. to. Maganda yan. Maganda to. People's Initiative People's na anti-dynasty. Hindi Noel Enyate style to. Hindi, oo. Hindi. Si Noel magaling lang. Magaling kumita. Ito si Bishop talaga to. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Alas 10 na. Ngayon, nandito na. Ito na! Ang susunod na programa, Ronda Pilipinas, kasama si Daryl Justin. Ayan. Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.